Luffy, kayang-kaya na si Admiral Kizaru? Bali nagumpisa nga itong chapter 1091 sa pag-atake ng Pacifistas Mark III at mga mechanical sea beast sa mga marines. Kung maaalala nyo sa last chapter, bago nga pumasok itong si Kizaru sa loob ng Egghead Island, inutusan na nga ni Sentomaru itong mga bata niya. Kaya naman nakita nga natin itong ilan sa mga Vice Admirals na dumipensa. Itong Vice Admiral nga na mahaba ang leeg similar yung vibes kay Queen. Ultimo yung way ng pag-atake niya at itong robot arm niya. Itong si Vice Admiral Dal naman nakita na rin natin sa aksyon. Mabilis nga lang niyang nasipa itong isa sa mga Pacifistas. So kung maaalala nyo guys may CCTV nga sa Fabrio Base kaya nakikita ng mga nasa Labo Base ang nangyayari. Similar nung time na unang ma-reveal si Dr. Vegapunk. Kaya naman itong pangyayari nga sa Fabrio Base nasaksihan nila Usopp. Nung makita naman ito ni Dr. Vegapunk kampante nga siya na madidepensahan ni Sentomaru itong Egghead Island laban kay Kizaru. Pero hindi pa nga rin nawawala yung pag-aalala niya dito. Meaning close talaga itong dalawa na to na malalaman natin mamaya kung bakit. At dito ipinakita na nga yung laban nila Kizaru at Sentomaru. Pagkasipa nga ni Kizaru gamit yung Devil Fruit powers niya agad ngang tumalsik itong si Sentomaru. Kasabay nga nito nagpaulan pa ng lightning beam si Kizaru. Pero agad din namang nakailag itong si Sentomaru. Sinasabi nga ni Kizaru na sumuko na daw siya. Pero hindi nga daw yun magagawa ni Sentomaru dahil sa may pangako nga daw siya kay Luffy. Nung marinig nga yun ni Kizaru bigla siyang nagulat at tinanong si Sentomaru kung kailan pa daw ito naging kaalyansa ng Straw Hat Pirates. Ang sinagot nga lang ni Sentomaru kahit na sino pa daw ang gawin niyang alyansa, as long as mapapaalis daw ng buhay sa isla na to yung savior niya, doon daw siya kakampi. Meaning ganun na lang kahalaga si Vegapunk para kay Sentomaru. At nung oras nga na-atake na naman si Kizaru nagkaroon nga ng flashback. Bali ito nga yung oras kung kailan nakilala ni Sentomaru itong sila Vegapunk at Kizaru. So natagpuan pala nila Vegapunk itong batang Sentomaru na pumapatay ng mga oso. At dahil nga sa na-impress itong si Vegapunk at ang gusto lang ni Sentomaru magkaroon ng trabaho, kinuha nga siya ni Vegapunk bilang bodyguard niya. At syempre para magawa nga ito ni Sentomaru kailangan niyang matuto. Kaya naman tinawag nga niya itong si Kizaru na uncle at nagtanong kung pwede ba siya netong turuang lumaban. Though hesitant nga nung una itong si Kizaru pumayag rin naman siya. Meaning parang teacher versus student pala yung nangyayaring laban ngayon nila Sentomaru at Kizaru. Mabalik nga sa present time tuloy ang laban. Nakatama nga ng atake itong si Sentomaru. Pero hindi nga yun ininda ni Kizaru. Kaya naman gamit nga itong laser niya nag-counter attack siya at napuruhan ng gusto si Sentomaru. At dito na nga natalo si Sentomaru. At syempre dahil dito yung sumunod sa hierarchy kay Sentomaru na makakapag-utos sa mga Pacifistas yung may hawak na ng authority chief. Dahil nga sa hawak na to mismo ni Kizaru agad nga niyang pinag-utos sa mga Pacifistas na umalyansa na sa mga marines at sirain daw ang lahat ng mechanical sea beast, which is agad naman nilang sinunod. Nung makita naman nila Vegapunk itong nangyari kay Sentomaru bigla nga siyang napaiyak. Kaya naman mas na-motivate pa nga itong si Vegapunk na alisin na itong barrier para makaalis na sila. Dagdag pa nga niya anytime daw makakapasok na si Kizaru sa Labo Base since gawa nga daw siya sa liwanag. Kaya naman mag-focus na nga daw sila. Nung marinig nga yun ni Usopp nagbalik sa alaala niya yung ginawa ni Kizaru sa kanila during Sabudi Archipelago Arc. At dito ipinakita na ngang sakay na ng Vega Force 1 at Thousand Sunny itong grupo nila Luffy. Pero sa hindi nga inaasahang pangyayari biglang nagkaroon ng emergency alarm. Nagtataka nga itong si Lilith dahil hindi pa naman bukas ang barrier. Kaya imposible nga namang may makapasok sa Labo Base. At dito ipinakita na nga si Kizaru na mabilis lang na tumagos sa barrier. Nanghihinayang nga siya para kay Vegapunk dahil kailangan niya tong patayin. Sa kabilang banda naman nagkakagulo na dahil nakita na nga nila sa loob itong si Kizaru. Hanggang sa biglangang may napansin itong si Stacy. Gumalaw na pala itong si Rablucci para patayin si Vegapunk. Buti na nga lang at alerto itong si Stacy at mabilis na nakaharap
nakaharang. Pero ang kapalit nga nun bumagsak siya at malubha ng sugatan. Nung makita nga ito ni Kaku nagulat rin siya at parang gusto nga niyang tulungan si Rabluchi. Si Sanji naman bigla ngang kinuha itong bubble gun ni Nami para sana atakihin si Rabluchi. Pero bigla nga siyang naunahan netong si Zoro. Inatake nga ni Zoro si Lucci at sinabing, "Porket alam mong may kakampi ka na, feeling mo ba na matatalo mo na kami?" Ang sinagot nga lang ni Lucci kahit dalawa nga lang daw sila ni Admiral Kizaru, kayang-kaya na daw sila netong patayin. Nung marinig nga yun ni Zoro nagalit to at sinabing minamaliit daw sila masyado netong si Rabluchi. Kaya naman umatake nga itong si Zoro na nagresulta sa paglabas nilang dalawa ni Lucci sa lokasyon netong sila Luffy. At speaking of Luffy, kaharap na nga niya ngayon itong nagpaiyak sa kanya 2 years ago. Ang bungad nga kaagad ni Luffy isang sipa na napakalakas kay Admiral Kizaru na nasa lagrin naman ni Kizaru. At sinabing bastos daw mga musta itong si Luffy. At isang paalala nga mula kay Luffy, sinabi niya na 100 beses daw na mas malakas na sila ngayon kesa nung una silang nagkaharap 2 years ago. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1091. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong patungkol sa mga mechanical sea beast. Kung napansin nyo guys may bago ngang robot na sea beast at ito nga yung daga na merong drill sa nguso. Bali wala nga to sa original members ng mga sea beast at nice touch nga ito sa part ni Oda para sa akin. Nalaman nga rin natin sa chapter na to na gaya ng mga Seraphim meron din palang hierarchy sa pag-utos ng mga pacifistas, which is halos similar lang naman. Sa part naman ng naging laban nila Kizaru at Sentomaru, nagigets na nga natin ngayon kung bakit ganito na lang ka-caring etong si Kizaru kay Sentomaru nung time na kinausap niya itong Gorosei na si Saturn. Kumbaga parang pinagtatanggol ni Kizaru si Sentomaru last chapter kay Saturn. Pero dahil nga sa walang magagawa si Kizaru at kailangan lang sumunod, nakita nga nating inatake niya talaga itong si Sentomaru. Though I doubt na tinuluyan niya to. At dahil nga sa tapos na ang warm up ni Kizaru, handa na nga niyang labanan ngayon itong si Luffy. Bali kung mapapansin nyo nga yung aura na itong si Luffy very positive. Na para bang confident siya na hindi siya matatalo nitong mga admiral na to. Which makes sense. Dahil nga sa emperor na ngayon itong status niya dapat lang na wala na talaga siyang katakutan na kahit na sino. Ultimo miyembro pa yan ng Gorosei, diba? So ganitong level na ngayon si Luffy guys matapang siyang sumusugod sa isang admiral na naka-base form lang. So what more kung makita pa nating tapatan ni Luffy itong si Kizaru ng naka-gear 5, diba? Sa part naman ni Rabluchi na biglang inatake itong si Vegapunk, ito nga yung pinaka-curious ako sa mga match-up, itong Rabluchi versus Zoro. Dahil alam naman nating lahat na brawl fighter itong si Lucci, similar kay Luffy na walang sandata. Kaya naman i-expect natin sa magiging laban na to na iha-highlights ni Oda yung kakayanan ng Awakened Devil Fruit na itong si Lucci. At syempre hamon na rin to para kay Zoro. Dahil alam naman natin na kapag awakened ang isang Zoan Devil Fruit nagiging sobrang durable neto. Ang isang example na nga lang dyan si Kaido na ang nag-iisang malinis lang na nakamarka sa kanya itong si Kozuki Oden. Though hindi pa naman confirm na awaken yung Devil Fruit ni Kaido, pero may similarity kasi yung pagiging durable nilang dalawa. Anyway, bago nga matapos itong video na to, inaanyayahan ko kayong manood ng One Piece live action sa Netflix. Yes guys, ipapalabas na nga yung 8 episodes neto ngayong araw. At syempre gagawa natin yan ng review na i-upload naman natin sa mga susunod na araw. So I highly recommend na panoorin nyo dahil napanood ko na nga yung first 2 episodes at sobrang ganda neto. Perfect nga ito sa mga hindi pa nakakapanood o wala pang alam sa One Piece. At syempre sa mga legit fans swak din ito dahil binali nga yung kwento ng konti para may surprise factor pa rin para sa atin. At yung maliliit nga na detalye mapapansin nyo lalo na kung matagal na kayong sumusubaybay. Bali dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1091. So yun lang, peace!